Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome sa Tito Manny TV. Update po sa pagbabanta ni Atty. Glenn Chong sa ating unang ginang na si Lisa Araneta Marcos na bibigyan daw niya ng mag-asawang sampal kapag ito daw ay kanyang nakaharap. So hihintayin po natin yan. Pero siyempre umalma po ang taong bayan sa kabastusan at kawalang galang nitong si Glenn Chong. Marami pong nagsalita dyan. May mga government officials po tayo na hindi nagustuhan ang ginawa ni Glenn Chong. At doon sa mga nagtatanong, wala bang magdidemanda o magsasampa ng kaso dito kay Glenn Chong? Meron na pong sumulat sa Supreme Court at hinihingi na maimbestigahan itong si Atty. Glenn Chong. Pero kung ang taong bayan ang tatanungin, dapat pong madisbar itong si Glenn Chong. At meron pong kumakalat na maiksing video clip kung saan makikita naman itong kanilang ipinagtatanggol na si Apollo Kibuloy na sinasabi na siya daw ang muka ng Panginoon Diyos. Well, ang update din naman po sa kanya ay natapos na po ang kanyang palugit at mag-uumpisa na po ang manhunt para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. So panoorin po natin yung videong ginawa ko at sa reaksyon ko sa sinabing sasampalin ni Glenn Chong si First Lady at tungkol dito sa sinabi ni Apollo Kibuloy na siya daw ang mukha ng Diyos. Panoorin po natin ito. Okay, tuloy na po tayo sa topic natin for today. Ito pong attorney nga ba itong si Glenn Chong? Nung huling araw, nung pro-Kibuloy prayer rally or paninira rally, murahan rally, nagsalita po itong si Glenn Chong. At sa kanyang galit ay nagbanta na kapag nakita daw niya si First Lady Lisa Araneta Marcos ay kanya pong bibigyan ng mag-asawang sampal. Pakinggan po natin ito. Ikaw naman yata ang pinaka-makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. At humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Palagay ninyo, maganda po ba yung ginawa ni Glenn Chong na yan? Kalalaki mong tao, Glenn Chong. Magbabanta ka sa isang babae at First Lady pa natin, nasasampalin mo? Ang tapang naman ang loob ng taong ito. Sabi ko sa inyo ganyan magsalita si Glenn Chong kasi yung leader nila, ganyan din magsalita. So syempre, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ito mga tagapagsalita na to, yan po ang mga bunga nung pinakapuno. Pero meron akong napansin sa kanyang sinabi na hindi daw taong bayan ang nagluklok kay President Bongbong Marcos kundi ang Smartmatic. OA naman to si Glenn Chong, no? Pagpalagay na natin na Smartmatic nga ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos. Bakit nyo sinisingle out si President Bongbong Marcos? Hindi ba dapat kasama dyan si Vice President Sara Duterte? Pero kung papansin niyo, tuwing may magsasabi na nandaya si President Bongbong Marcos at yan daw ay magic ng Smartmatic, si President Bongbong Marcos lang ang sinasabi nilang nandaya at kailangan niyang magbitiw sa pwesto. May narinig na ba tayo na isinama nila si Vice President? Siyempre, kung nandaya si President Bongbong Marcos na naka 31 million votes, dapat kasama dyan si VP Sara. 32 million ang boto ni Vice President. O bakit isi-single out nyo lang si President Bongbong Marcos na hindi taong bayan ang naghalal, kundi ang Smartmatic? So, diyan pa lang po makikita natin kung paano ka one-sided at gusto lang manira nitong mga tao dito. Ididiin nyo si President Bongbong Marcos at isasalba ninyo si VP Sara. Magkatandem yan So, kung nandaya si BBM, dapat nandaya rin si Sara Duterte. Alam nyo, hindi nyo na po talaga maloloko ang tao. Kahit na anong paninira ang gawin nyo kay President Bongbong Marcos, na paghahalata kayo, nabubuking yung inyong mga pakay. Gusto lang ninyong manira. Gusto nyong bumaba si President Bongbong Marcos dahil hindi naman siya iniluklok ng taong bayan. Dahil ang nagpanalo lang kay Bongbong Marcos ay SD cards, Smartmatic. So, sino nagpanalo kay VP Sara? Saan nang galing yung 32 million niya? Mag-isip-isip naman kayo. Kung gagawa din lang kayo ng gimmick at gagawa kayo ng paninira, siguraduhin nyo lang na full proof. Yung hindi kayo masisilipan. Ididiin nyo si Bongbong Marcos, pero hindi kasama si VP Sara. Paano nangyari yon? So, sino maniniwala sa mga ganitong klaseng tao?
na puro kasinungalingan lang. Ang balita ko, kaya nagkaganyan si Glenn Chong ay dahil hindi naibigay yung pwestong hinihingi nila. At pansinin nyo, Glenn Chong, Harry Roque, Salpanelo, Maharlika, Rodrigo Duterte, pare-pareho sila ng style ng pananalita. Punong-puno ng hatred, punong-puno ng galit, ng pagmumura, ng paninira. Lumang style na yan eh. Nagawa na yan ng mga kalaban ni President Marcos during the last elections. Nagtagumpay ba sila? Hindi. So paano nyo aasahan na magtatagumpay kayo kung ganyan pa rin ang style ninyo? Maninira kayo para lang iangat ang sarili ninyo. Pero ang hindi nyo alam, lalo lang kayong nababaon sa sarili ninyong hukay. So nagsalita po si House Deputy Majority Leader and Iloilo Representative Janet Garin, and he criticized former Biliran Representative Glenn Chong. Sabi po ni Garin, Attorney Glenn Chong, kasi sampal, magkurutan na lang kaya kami. Dapat kurut-kurut na, no? Kasi Women's Month ngayon, medyo okay lang siguro yun kung mag-joke internally, but if you come out in public, siguro kung meron siya mga emisyon na nakikimkim dyan, pero kung sinasalita at sinasabi yan in public, medyo pangit talaga tingnan. Bilang isang lalaki, Women's Month pa naman ngayon. There are many ways to express your anger kung meron kang galit. Pero, pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Parang sinasabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang na manampal ka. No? May rason man or wala mang rason. So it's a very bad example, especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer, medyo nakakagulat. No? Again, siguro baka joke lang yun or baka in public kasi napakasayang nung okasyon. Bilang isang dating mambabatas, bilang isang abogado, andun ka sa isang okasyon, it's good to take advantage to campaign of your advocacies. Kung merong criticism sa gobyerno, pwedeng i-lay down na ito ang mga bagay na hindi siya sang-ayon. Ito naman ang mga bagay na sa pananaw niya, pwedeng maging solusyon. Pero kung parang ang usapan ay parang mga sampalan, it brings down the dignity of women, whether it's the first lady or not, babae yun eh. So, medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko. sa pa ba tutulad itong si Glenn Chong? Di sa kanyang amo, mga walang respeto, mga walang manners, yan ba ang pagkakatiwalaan ninyo? So ano ba ang dapat gawin ni Glenn Chong? Sabi po sa ibang balita, 2 Solons demand apology from Chong for threatening to slap First Lady. 2 veteran members of the House of Representatives are demanding a public apology from former Biliran Lone District Representative Glenn Chong after he publicly threatened to slap in the face First Lady Lisa Araneta Marcos. Angered and appalled by Chong's remarks were Surigao del Norte 2nd District Representative Johnny Pimentel and Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Sabi po ni Pimentel, "Yes, I saw the video clip and I denounce his disrespect to the First Lady. We demand a public apology for Chong." Sabi naman ni Barbers, "That is conduct unbecoming of a gentleman. Women's Month pa naman ngayon. Chong should apologize." So sa ginawa ni Chong, na lawyer pa man din, pero si Chong only served one term as Biliran congressman from 2007 to 2010. He sought re-election in 2010 and 2013 but lost twice to Rogelio Espina. He ran for senator during the 2019 midterm election but lost. Kaya naman pala lagi kang olats eh. Ganyan ang klase na ugali mo eh. Yan ang totoong karakter ng isang attorney Glenn Chong na sigurado ako, hindi po yan magpa-public apology. Pero kung hindi man siya mag-public apology, hindi ba ito pwedeng i-disbar? Pero sa ginawa nito ng isang attorney pa man din, na you threaten the First Lady of the land, na sasampalin mo. Hindi ba dapat ito ay magkaroon ng kaukulang parusa?
Naalala ko tuloy si Larry Gadon. Hindi po ba si Larry Gadon was disbarred by the Supreme Court for profane remarks? Balita po ito sa Inquirer.net noong June 28, 2023. The Supreme Court unanimously voted to disbar anti-poverty czar Larry Gadon following profane remarks made against female veteran reporter Raisa Robles. So, ganun din dapat ang gawin dito kay Chong. Dapat dito i-disbar dahil hindi po katanggap-tanggap yung kanyang binitawang mga salita. In fact, pwedeng ng kasuhan to ng kriminal eh. Hindi po ba meron tayong batas tungkol sa grave threats? Correct me if I'm wrong. Ito po bang ginawa niya ay papasok sa grave threats? Mahiya ka naman, attorney ka pa naman. Pagbabantaan mo ang ating First Lady, sasampalin mo, mag-asawang sampal pa ang ibibigay mo. Alam nyo, imbis na mainis ako, naaawa po ako sa mga katulad nitong si Glenn Chong, sila Harry Roque, sila Sal Panelo. Puro galit ang nasa kanilang puso. At sa galit nila, puro kasinungalingan ang lumalabas sa mga bibig nila. Again, hindi na po ako magtataka. Sino po ba ang iniidolo nila? Si former President Rodrigo Duterte. Na alam ninyo, masakit man sa loob ko itong sinasabi ko, I once admired President Duterte. Kahit na lagi ko pong sinasabi na hindi ko siya binoto. Pero sinuportahan ko po yung kanyang presidency kahit na may mga bagay ako or ugali niya na hindi ko gusto. Isa na po dyan ang pagiging palamura niya. And then lately, nung nakita kong panay na ang atake niya kay President Bongbong Marcos, nawalan na po ako ng galang at respeto sa taong ito. Kaya nga, if you will look back to my past videos, lagi kong sinasabing, I support President Bongbong Marcos. Likewise, I support Rodrigo Duterte. Pero sa mga pangyayari pong ito na panay ang banat niya at lagi niyang pinagmumura ang ating presidente, ay talagang nawalan na po ako ng respeto sa kanya. Kaya doon sa mga nagko-comment sa akin, bakit dati mong sinusuportahan si Digong? Ngayon lumabas ang tunay mong kulay na ako daw pala ay anti-Duterte. Kayo man! Kung masyado nang binabalahura si President Bongbong Marcos, kahit na sinasabi kong suportado ko tong dalawang ito, kapag binabanata naman na ng gusto si President Bongbong Marcos at puro kasinungalingan na ang sinasabi para lang maiangat ang kanyang sarili, ipagtatanggol ko po si President Bongbong Marcos dahil first and foremost, ako po ay Marcos loyalist. At para sa akin, hindi na po tama ang ginagawa ni ex-President Rodrigo Duterte. I don't care if you still support him. Ganun lang po talaga. To each his own, sabi ko nga. This is a democracy. Kung sino ang gusto nyo supportahan, fine. So doon sa mga nagpaalam pa sa akin, hindi ka na pala supporter ni President Digong, i-unsubscribe na kita. Please, wag na po kayong magpaalam. I-unsubscribe nyo na lang po ako. Kanya-kanya po tayo ng opinion eh. Hindi ko po pwedeng ipagpatuloy ang suporta ko kay former President Rodrigo Duterte kung masyado naman niyang binabalahura si President Bongbong Marcos. Although, lagi ko rin pong sinasabi na nagkakaganyan lang si former President Rodrigo Duterte dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa edad ni former President Rodrigo Duterte na nahihirapan na nga maglakad at magsalita, na imbis pagpahingahin na lang ng kanyang mga alipores ay ginagamit pa siya para sa sarili nilang agenda. Bahala kayo sa buhay ninyo at kargo nyo kung ano ang mangyari kay ex-President Duterte. Pero kung ang pinagsisigawan nitong sila Glenn Chong, sila Harry Roque, Sal Panelo, Maharlika, former President Rodrigo Duterte, na sandali na lang daw at babagsak na ang administrasyon ni President Bongbong Marcos, nagkakamali po kayo, pustahan tayo, hindi nyo mapapabagsak si President Bongbong Marcos. Dahil unang-una, hindi po makikinig sa inyo ang langit, lalo na kung ang inyong Diyos-Diyosan ay si Apollo Kibuloy. Dahil tahasan ko pong sinasabi sa inyo, galit po ang ating Panginoon Diyos sa mga katulad ni Apollo Kibuloy. Alam nyo, hindi ko na sana isasama si Apollo Kibuloy dito sa episode ko ngayon. Kaya lang na-trigger na naman po ako nung meron po akong napanood na video clip niya. Tandaan nyo, kaya naman ako umalma dito kay Apollo Kibuloy nung tahasan niyang sinabi na siya na ang bagong Kristo, na siya na ang way, the truth, and the life. At wala daw makakalapit sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya.
Kesyo siya daw ang huling pipirma sa ating mga kaluluwa. O hindi ba kung anong klaseng paglapastangan yan sa ating Panginoong Hesukristo? Ngayon, panoorin po natin itong video clip na to. At hindi lang po pala si Hesukristo ang kanyang binabalahura, pati po ang ating Panginoong Diyos. Let's watch this. Of the Father, Jesus Christ there? No, He already has a house, me. I'll ask you the same. You'll face me. The same face. Ang Ama nasa loob ko, ako ang kanyang mukha. Pag pinakinggan mo ang anak, pinakinggan mo ang Ama. O ayan po, ano ang masasabi ninyo nung sinabi ni Apollo Kibuloy na kapag kayo ay pumunta sa langit, hindi nyo makikita ang mukha ni Jesus. Hindi nyo rin makikita ang mukha ng Panginoon Diyos dahil ang makikita daw natin ay ang pagmumuka ni Apollo Kibuloy. Sabi niya, I am the face. Siya daw ang mukhang haharap sa atin kapag tayo ay nakarating sa langit. Nakita ninyo ang kapal ng mukha para sabihin yan? Dahil ang Diyos daw ay nananahan na sa Kanya. Hindi ba ito ay talagang blasphemy to the highest order? Hindi natin makikita ang mukha ni Jesus. Hindi natin makikita ang mukha ng ating Panginoon Diyos. Dahil mukha ni Kibuloy ang sasalubong sa atin sa langit. Kinikilabutan ako sa mga pahayag nitong taong ito. Kaya ako naniniwala na itong grupo ni former President Rodrigo Duterte, isama mo na lahat yan. Hindi po sila magtatagumpay para ibagsak si President Bongbong Marcos. Hanggat ang kanilang sinusuportahan ay itong si Kibuloy na nagsasabing na siya ang may-ari ng mundo, na siya ang may-ari ng ating kaluluwa. At ngayon, siya pala ang mukha ng Diyos. Nako, baka mabangungutin tayo ni lahat niyan kung itong klaseng mukhang to ang makikita natin pag tayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos. Dahil alam na alam ko po that you despise this kind of people. Kaya ako naniniwala, pagkahaba-haba man ang prosesyon ni Apollo Kibuloy, dumating na po ang panghuhusga sa kanya. So, ano po ang masasabi ninyo? Ano ba ang dapat ipataw na kaparusahan dito kay Glenn Cho? At naniniwala ba kayo na si Pastor Apollo Kibuloy nga ang mukha ng Diyos? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.